Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Amen. Why don't you just turn around, shake hands with one another, say it's good to see you in the house of God. At habang nakikipagkamayan po kayo, kayo po ay siguraduhin nakangiti. No? Madali lang makipagkamay. Minsan napipilitan tayong umiti. Pero gawin natin totoo ang ngiti natin sa umaga na ito. Go ahead, shake hands mga kapatid. Shake hands with one another and let me hear you say it's good to see you in the house of God. Amen. Go ahead, shake hands. And as we sing this family of God song, let's sing this song as loud as we can with gladness in our faces. Are you ready to sing? Amen. Everybody on the chorus now sing, I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God. On the first now, you will notice we say brothers and sisters around here. It's because we're a family and these folks are so dear. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in its victory in this family. Everybody come on, sing it. I'm so glad. As loud as you can, everybody sing it. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong, I'm not worthy to be here, but praise God. Say it with smile, everybody now. I'm so glad. Say it with smile. Say it, say it. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God. I'm so glad. Everybody, come on, say it, say it. Yeah. Join heirs with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God. For I'm part of the family of God. Amen. Are you happy to join the house of God? Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay ngayong umaga ay magkakasama, no? At tayo ay natagpuan sa bahay panambahan ng Panginoon at hindi tayo natagpuan sa puntod. Amen. Sabi na tapos na sir kahapon. Okay? And ako po ay naniniwala that God has something for us this morning. Amen? Amen. We will proceed with our Sunday school this morning. And again, salamat po sa Panginoon na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon to be in the house of God. And we should be thankful every time na tayo po ay nandito sa bahay panambahan ng Panginoon. It's because of the reason na muli tayo magkakaroon ng tsansa na mas lalo pang makilala ang ating pinaglilingkuran na Diyos. Amen? Amen. Are you excited to hear the Word of God this morning? Amen. 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 Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatiran na pumapasok pa
At ganun din sa mga nandito na. Kaya ugaliin po natin na kapag tayo ay nasa loob na ng simbahan, yung nasa katabi nyo, minsan subukan nyo lang. Kasi minsan pag nakipagkamay ka, parang mapipilitang ngumiti eh. Kahit ayaw mong ngumiti. Di ba? Pero subukan nyo, wala munang kamayan. Tingin lang kayo sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap. Ngiti lang kayo. Tingnan nyo, ang hirap. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng pekiin yan, mga kapatid. Pero tandaan po natin, ang ngiti ng isang Kristiyano ay hindi dapat peke. Amen! Amen, amen. All right, now we will proceed with our lesson all about the attributes of God. At tayo po ay nagtutuloy-tuloy when it comes to the attributes of God. At isa po ito sa mga napakagandang pag-aralan, lalo na kapag kayo ay isang Kristiyano, talagang ito yung isang lesson na huwag mong pagsawaan. Amen? Alright, in the book of James, now we will talk about the immutability of God. The immutability of God. Napakaganda po ito. Alam ko po kung kayo po ay may knowledge about the immutability of God, ay ako'y naniniwala na ang bawat isa po dito sa loob ng auditorium ngayong umaga ay masaya dahil we have an unchanging God. Amen. Amen. Kaya nga hindi na tayo naniniwala, lalo na itong sineselebrate ng mundo na ito na undas. Yan, ito yung pupunta yung mga tao sa mga na mayapa nilang mahal sa buhay, and bibigyan nila ng fudge bar, Jollibee, kaya tumataba yung mga naglilinis. Sabi po ng mga sweepers ng mga cemetery, maraming salamat po sa breakfast, lunch, and dinner. Okay? Kaya yan isa sa mga rason kung bakit tayo hindi po nag-celebrate ng ganyan. It's because we have an unchanging God. Amen? Amen. Alright, James chapter number 1. In the book of James chapter number 1, we will read verse number 17. It is a familiar passage for some of us, at maaring ito po ay ginagamit ng iba sa inyo as their life verse. No po? Now, James chapter number 1, in the book of James chapter 1 verse number 17. Are you there? Amen. Amen. Sabi po ng Bible, verse number 17, every good gift and every perfect gift is from above. Do you believe that? Amen. And cometh down from the Father of lights, which whom is no variableness, neither shadow of turning. Mamaya po, babaybayin po natin itong talata po na ito. And I promise you mga kapatid, if we will just understand the very essence of this verse right here, ay papasalamatan mo talaga na ikaw ay naglilingkod sa isang Diyos na hindi nagbabago. Okay? Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay at sa panibagong kalakasan na inyo po yung pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Thank you, O God, for allowing us to be here in your church. Thank you for waking us up. At kami po ay nagpapasalamat na kalakip ng inyo pong katapatan sa aming pong buhay ngayong umaga, ay kami po ay dinala po ninyo sa inyo pong bahay panambahan. And since we are already here, O God, may you open our hearts and our mind as we listen to your word. And may your name be lifted up in everything that we do, we say, and we think, especially this day, O God, that this day belongs to you, Panginoon. Kaya maraming salamat po for everything that you have done. Ngayon kami po ay dadako sa Sunday school, and we will study more about you, O God, how you affect our lives in every way na amin pong nararanasan, Panginoon. And at the end of this Sunday school, nawa ang amin pong matutunan ay patuloy pa kami magkaroon ng committed na puso, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. Thank you, O God, and please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. At ako po'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay handa na pong makinig ng salita ng Diyos ngayong umaga. Amen. Now, in the book of Lamentations, please open with me your Bibles in the book of Lamentations. Alam ko po na isa ito sa mga pinakamagandang passage at pinakapaborito ng bawat isa po sa atin, because since that we are talking about the immutability of God,
I would like you to open with me your Bibles in the book of Lamentations chapter number 3 in verse number 21 down to verse number 23. Amen. Sino po ang gumagamit nito as their life verse? Lamentations chapter 3 verse number 21 down to verse number 23. Sino po ang gumagamit nito as life verse? Okay, may some na gumagamit nito. At ako'y naniniwala na ito po, this verse also speaks about the immutability of God. Sabi po dito ng Bible in the book of Lamentations 3:21, "This I recall to my mind, therefore I have hope." Okay? This I recall to my mind, therefore I have hope. Well, basically, mga kapatid, this is the Lamentations of Jeremiah. Now, one of the famous prophets in the Bible na tinagurian pong the weeping prophet. Okay? Siya po ang tinatawag ng Bible na the weeping prophet because in verse number 1 of chapter number 3, and sabi po dyan ng Bible, "I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath." Mamaya ay makikita po natin, mas lalo pa nating makikita kung paano, kung bakit ganito si Jeremiah. Sapagkat nakita isa si Jeremiah sa mga nakakita ng pagbagsak ng Israel. Nakita niya kung paano ang Israel nag-rebel against God, paano ang Israel nasakop. Isa po si Jeremiah sa nakakita niyan. Kaya nga sabi niya, "I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath." Nakita niya kung paano ipinur out ng Diyos ang kanyang puot doon sa mga anak niya na hindi sumunod sa kanya. Kaya nga, kumbaga kung titignan mo, humanly speaking, in a human perspective, talagang mawawalan ka ng pag-asa. Kapag nakita mo ang isang, di ba, parang ano yan parang batang umiiyak. Di ba, minsan yung bata, pag umiyak, pambira talagang yung iyak, walang kinabukasan biglang bibuelo ng, tapos ang tagal yan bago nang kasunod. Minsan kakabahan ka tapos yung buwelo niyan, grabe. Talagang yung iyak, akala mo wala nang pag-asa sa buhay. Di ba? Pero pag nakita mo, at ganun si Jeremiah, mga kapatid, nakita niya, sabi niya, pambira, ganito pala parusahan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya nga sabi niya, nakita ko ito in my own personal eyes, and knowing this kind of things, parang mawawalan siya ng pag-asa. But there is that something in his heart and in his mind na na-recall niya. Okay? Na-recall niya, at ang sabi niya, when I recall this, the verses in verse number 21, "Therefore have I hope." Nagkaroon po siya muli ng pag-asa. Sabi po dyan, in verse number 21 of Lamentations chapter number 3, "This I recall, this I remember to my mind." Ito yung naaalala ko, ito yung nakita ko, bagamat nakita ko kung paano parusahan ng Diyos ang kanyang anak at mukha nang walang pag-asa, but this I recall to my mind, therefore have I hope. Ang sabi po ng Bible, verse number 22, sabi ni Jeremiah, what is that thing that he recalls in his mind? That it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because his compassions fail not. Verse number 23, "They are new every morning." And this part right there talks about the immutability of God. "Great is thy faithfulness." Alam niyo po, mga kapatid, above all, tandaan po natin, since that we are serving an immutable God, He will remain faithful to us. Magbali-baliktad man ang sitwasyon, magkasala man tayo, mga kapatid, ang Diyos ay mananatiling tapat po sa atin. Now, the immutability of God means that God is unchanging in 3 different ways. Okay? Sa 3 bagay po, makikita natin kung paano nagiging immutable ang Diyos. Una po, He is immutable in His character. Second one is He is immutable in His will. And thirdly, He is immutable with His promises. Diba? Kaya nga, mga kapatid, tayo po ngayon ay nag-i-enjoy ng buhay po natin. It's because God is unchanging. God is unchanging. Now,
These attributes signifies that God does not change, increase, or decrease in His nature, in moral character, and purpose na kung saan perfect and eternal. Kaya po siya unchanging sapagkat everything sa kanya pong character, sa kanya pong sa kanyang personality is all about eternity. It's all about being eternal. Ibig sabihin, anuman po siya ngayon, anuman ang character, anuman ang personality na meron ang Diyos natin ngayon, He will not change. Now, ang maganda po dito sapagkat this topic right here provides, ito po ay merong magandang maibibigay po sa atin. It provides the sense of reliability and trust, yung ating pong mabibuild up po, yung ating pong pagtitiwala, as God will remain steadfast in His nature, consistent throughout the time. Alam niyo po, hindi ko po alam, di ba? Minsan kapag ang tao ay pabago-bago, sa salitang kolokyal, di ba, minsan nakakainis. Di ba? Kapag ang tao ay pabago-bago sa kanyang action, sa kanyang pananalita, sa lahat ng bagay sa kanya, minsan nandoon tayo na tayo ay natataranta, hindi tayo mapakali, at hindi natin kayang pakisamahan. Di ba? Yan ang sa tao at sa tao. Pero mga kapatid, tandaan natin, sa Diyos, kahit magbago tayo, He will remain the same and the same and the same and the same. Hindi siya magbabago. Alam niyo po, the very perfect illustration on this one, of this topic, mga kapatid, is our salvation. Way back in the book of the creation, when God created man after His own image and likeness, He created us. Kaya nga in the book of Psalms, the Bible says, we are fearfully and wonderfully what? Made. Bakit po? Tayo ay nalikha ayon sa kawangis at imahe ng Diyos. Now, and after God created man, He put the man in the garden, na kung saan everything in the garden is provided. May pagkain, lahat. Simple lang ang kailangan gawin ng tao, sumunod sa Diyos. That's the only thing na dapat gawin ng isang tao. Sumunod lang siya sa Diyos. Wala na siyang ibang pwedeng gawin because everything is provided. Kaya nga the Bible says, ang instruction niya kay Adam is to dress it and to keep it. Yun lang, kailangan lang niyang pangalagaan ang garden na kung saan ipinagkatiwala sa kanya Diyos. The rest, the following rules is, sumunod ka sa akin. Makinig ka sa lahat ng aking sasabihin. But, we failed. Di ba? Ang tao po ay nagkamali. Tayo po ang pumili na humiwalay sa Diyos. Maraming nagsasabi na Diyos ang pumili na humiwalay siya sa tao. Sapagkat kung hindi daw pinili ng Diyos na humiwalay siya sa tao, sana hindi na siya naglagay ng tree of knowledge of good and evil. But the warning is there, di ba? Sabi ng Panginoon, lahat pwede niyong kainin, pwede niyong galawin, but the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat it. Thou shalt not touch it. Huwag mo yang hawakan, huwag mo yang gagalawin. Diba? Ganyan po, nagbigay ng instruction. But, ang tao ay nag-fail. As by one man's disobedience, many were made sinners. Dahil sa hindi pagsunod ng isang tao, maraming tao ang nagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala. Therefore, therefore right now, we have a broken relationship with God. From that time on, tao ang lumayo sa Diyos. Tayo ang pumili na lumayo sa Diyos. But, meron na po ba kayong nabalitaan all throughout the Bible, sa ating pagbabasa ng Bible and all throughout our life, na tao ang gumawa ng paraan para muling ma-reconcile sa Diyos? Wala po. Actually, brethren, after that, yung kasalanan ng tao ay lumaganap pa. Na kung saan sa isip, sa salita at sa gawa, na ang sabi nga po sa story ni Noah, no, sa account ni Noah, it repented God na naglikha siya ng tao. Na kung saan nandoon yung grabing pagdismaya ng Diyos na lumikha siya ng tao, it's because everything was evil continually. But again, in the story of Noah,
Sino pa rin ang gumawa ng paraan para muli siyang ma-reconcile sa tao? Diyos pa din. From the story of Adam, from the story of Noah to the story of Noah, alam nating lahat mga kapatid na isa lang ang gumagawa ng paraan para muli tayong ma-reconcile sa Kanya at walang iba kundi siya pa rin. Diyos pa din. Bakit? Because of His immutable character. Now, yan po ang una nating pag-aaralan. The unchanging character of God. The immutability of God ay isa po dyan sa makikita po natin is the unchanging character. Now, God's moral character is perfect and will never change for better or worse. Diba? Kita nyo po. Sa story ni Noah, nandoon ngayon, sabi ko nga po sa inyo, grabe yung pagkadismaya ng Diyos. At ang sabi niya talagang, sisirain niya ang mundo. As in talagang walang matitira. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Sabi ng Bible, nakakita pa rin si Noah ng grace in the sight of the Lord. Sa panong pamamaraan, mga kapatid? By saving his family. By saving his family. Alam niyo po ba na pag-aralan po namin ito dahil since that the account of Noah ay nasa account po ng Genesis, no po? At meron po tayong subject na ganyan sa ating pong Bible College. And ako po ang teacher dyan sa subject po na Genesis. At napag-aralan po namin ito. Alam niyo po ba that the event of Noah, yung sa pangyayari po ng sa panahon po ni Noah, mga kapatid, yan po ay isa sa mga naging paraan ng Diyos para muling maibalik ang original plan niya sa tao. And what is the original plan of God to man? Yung matuto siyang sumunod at makinig sa sinasabi ng Diyos. Yan lang kasi ang original plan eh. Ngayon, noong nag-create siya ng tao, na-break yon, nasira dahil hindi sumunod ang tao, napahiwalay tayo sa Diyos, and the evil continues na nag-flow sa buhay ng tao. Kaya nga it repented God na lumikha siya ng tao. Kaya nga sabi niya, I will destroy lahat ng kanyang kinreate. But still, He saved some in the picture of the family of Noah. Now, kung mapapansin niyo po sa account ni Noah, walang ibang ginawa si Noah kundi sumunod. Akalain mo, pagawin ka ng arkong may ganun kalaki, mga kapatid, na wala man lang kaulan-ulan. Parang daig pa natin eh. Tayo nga po, wala pang ulan eh. Kulimling pa lang, nag-hashtag walang pasok na tayo eh. Oh, how much, katulad dyan, makulimlim, o yung iba sa inyo, talagang nag-aasam-asam na wala mo ng pasok bukas. Oh, balik pa naman na bukas lahat. Di ba? Yung pangalan, kulimlim pangalan, makarinig ka pangalan ng kulog, ibalita pa lang ng Pag-asa na may namumuong low pressure area na pagkalayo-layo pa naman sa ating lupang sinilangan, gusto na natin kaagad, walang pasok. How much more kaya mga kapatid, yung pagawin ka ng arko na ganun kalaki na walang patak kahit isa. Minsan magtataka ka, may instruction pa, itong klaseng wood ang gagamitin mo. Ganito klaseng kalaki ang gagawin mo. Akalain niyo po, ang ipapasok ni Noah ay mga kahayupan sa paligid. Iba eh. Di ba dapat ang ipasok mo in order for you to save some, tao dapat. Sa kanya, iba rin ang instruction. Mga hayop ang ipasok. O kung titingnan po natin mga kapatid, nagreklamo ba si Noah? No. Hindi po. Kaya nga makikita po natin doon na isa po yan sa mga naidudulot ng immutable character ng Diyos. Dahil sa immutable character ng Diyos, kaya niya pong maibalik sa original plan ang kanyang disenyo. Kasi yan po ang nagagawa ng immutability ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, He will not change, His character will not change for better or worse. Mapunta man tayo sa pinaka-worst situation natin, God will remain God sa buhay po natin. Mapunta ka man sa maayos na kalagayan, halimbawa, ako po ay napunta sa maayos na kalagayan, yung isa ay hindi napunta sa maayos na kalagayan, anong magkaiba man tayo ng kalagayan ngayong umaga, iisa lang ang karakter ng Diyos sa buhay nating dalawa. Magkaiba man kayo ng sitwasyon, but God will forever remain in His character.
Kung siya ay tapat sa buhay ng isang taong umaasenso, siya rin ay tapat sa buhay ng isang taong hindi umaasenso. Kung siya ay tapat sa buhay ng isang taong walang problema, siya rin ay tapat sa buhay ng isang taong may problema. Bakit? Again, for better or worse, God will remain unchangeable in His character. Yan po ang tatandaan po natin. A famous passage from the Bible, Hebrews chapter number 13. Hebrews chapter number 13 in verse number 8, the Bible says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do you believe this passage right here, brethren? Amen. Alam ko po, ang bawat isa po sa atin dito can testify that Jesus Christ is the same yesterday sa buhay natin, today, at alam natin sa mga susunod pa na sitwasyon sa buhay natin, He will remain the same. Amen. Now, next one, unchanging promises. Ito ang paborito ng lahat. Di ba? The unchanging promises. Kaya nga minsan napupunta po tayo sa sitwasyon na tayo ay nagiging abusado. Bakit? Alam natin na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako eh. Di ba? Because God does not change, His covenant promises are reliable and will be always fulfilled. Yan po ang tatandaan po natin. Now, meron po akong paboritong passage when it comes to the promises of God in the book of Joshua. If you will turn your Bibles with me, no? Medyo bukas-bukas po tayo. Ano lang naman ito eh? 4. Okay lang po yan para magising-gising tayo ngayong umaga. Kasi yung iba sa inyo nag-overnight pa sa... Alright? In the book of Joshua, now, again, the account of Joshua was the calling of Joshua in verse number 1. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Now, here's the promise. Ito po yung instruction ng Diyos kay Joshua. After, pagkatapos niya saluhin ang leadership, after he took over the leadership of Moses, verse number 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said, notice that one, as I said unto Moses. From the wilderness and this Lebanon, even to the great river of Euphrates, all the land of Hittites, and unto the great sea, toward the going down of the sun, shall be your coast. Now the promise is this, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. It was proven because as I was with what? Moses. Sino po ang kausap ng Diyos dito? Si Joshua. Okay? This time, mga kapatid, si Joshua na po ang tinatawag ng Diyos to be the next leader of Israel. Now, after the death of Moses, here comes the Lord spake unto Joshua na sabi niya, arise at ikaw na ang maglilid ngayon. Now, kung ikaw ang tatanungin, kung na-witness mo kung paano nag-lead si Moses, despite of his some difficulty in speech, abay makikita mo talaga ang kapangyarihan ng Diyos. No? At kung sino-sino yung mga hinarap ni Moses para lang makaalis sila sa Egypt, grabe. Alam naman po natin yan, na-preach na po yan ng ating mahal na pastor dito. Hindi biro ang isa sa mga hinarap ni Moses by the name of Pharaoh. The ruler of Egypt. Yan ang kinalaban ni Moses. But the promise is, kahit sino ang humarang sa inyo at kung saan tatapak ang inyong mga paa, lahat yan ay mapapa sa inyo. Yan ang pangako ng Diyos kay Moses. Now, here comes the napagpalit ng command, mga kapatid. Here comes Joshua. Now, for Joshua to be more, parang mas lalo pa siyang ganahan, the same promise ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Sabi niya po dyan, as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee
nor forsake thee. And let me tell you, brethren, this morning, that since the God of Moses is the same God na meron si Joshua na nagsabing, I will never leave thee nor forsake thee, it is still the unchangeable God na meron po tayo ngayon. At ako po'y naniniwala that there are a lot of testimonies in this auditorium this morning na nagsasabi na kung ano ang pangako ng Diyos kay Moses, kung ano ang pangako ng Diyos kay Joshua, yan din ang pangako sa akin ng Diyos because God is unchangeable in His promises. Diba? Minsan, alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po, itong pinaka-paborito natin eh. Kasi minsan, of course, alam naman natin that being in the nature of man, tayo po ay nagkakasala. Pero ganun na lang ang katapatan ng Diyos sa ating pong buhay na kahit tayo ay, sabi nga natin sa kolokyal na pananalita, magpablentong blektad pa tayo, still ang pangako ng Diyos ay nasa atin pa din. Yun lang mga kapatid na hindi ka na mamuhay muli sa kasalanan, yan yung sinasabi that I will never leave thee nor forsake thee. Bakit? Kung tayo po ay finorsake ng Diyos, walang laman ang simbahan na ito ngayon. Walang tao ngayon na nakaupo sa mga pews. Bakit po? Kasi na-forsake na tayo ng Diyos eh. But since that He is unchangeable in His promise, nananatili, kaya tayo nandito ngayon mga kapatid. Third, He is unchanging in His being. He is unchanging in His being. Now, God is without beginning or end and has no qualitative or quantitative na changes sa kanyang divine essence, mga kapatid. Ang kanya pong presensya, ang kanyang pagiging, ang kanyang pagka-Diyos ay hindi mo mabibilang. No, minsan, ganyan tayo eh. Binibilang natin yung pagka-Diyos ng Diyos sa buhay po natin. Ito kahapon, medyo hindi Diyos siya sa akin eh. Ngayon, medyo okay. Kapatid, yung araw-araw ka na lang magising, subukan mong bilangin. Sa bawat hinga mo, bilangin mo. Kasi kung nagbabago sa being, kung nagbabago ang pagka-Diyos sa kanyang kung nagbabago rather ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos, sana bilang din ang hininga natin. Pero yung makahinga ka ng malaya kahit hindi ka pa nagtututbrush ngayong umaga, uminom ka lang ng kape na ang amoy Nescafe lang yung bibig mo, akala mo nagtutbrush ka na. Di ba? Yun lang mga kapatid na ikaw ay makatulog ng payapa na wala kang iniisip. Yung ikaw ay matulog ng umaga, hindi ng maaga. Pero paggising mo, malakas ka pa din. Gumagalaw ang kaliwang braso, gumagalaw ang kanang braso, nakakapaglakad ka ng maayos. Nakakatalon ka, nakakatakbo ka, nakakapagsalita ka, higit sa lahat, nakakapagbigay ka na ngayon ng papuri sa Diyos. Kapatid, yan ay senyales that God is unchanging in His being. Kasi kung siya ay nagbabago sa kanyang pagka-Diyos, babalik po tayo sa aking sinasabi kanina, walang laman ang simbahan na ito. Wala ako, wala ikaw, wala tayong lahat. Bakit? Kay Noah pa lang, pulbos na tayo, kapatid. Doon pa lang sa storya ni Adam and Eve, wala na ang tao. Hindi na magkakaroon ng pag-asa ang tao. But because He is and He will remain on His being, He is unchanging in His being, we are here today. In the book of Psalms, open with me your Bibles once again. In the book of Psalms. In the book of Psalms, chapter number 102. Verse number 27. Psalms chapter number 102 in verse number 27. Now again, nandito po tayo sa point that God is unchanging in His being. In the book of Psalms 102, verse number 27, here's what the Bible says. But thou, talking about God, pertaining to God, art the same, and thy years shall have no end. Now, sabi ko nga po sa inyo kanina, siya po ay walang pasimula at siya ay walang katapusan. In the book of Genesis, it is very clear that the beginning is God. It is a direct, sabi nga po namin sa subject namin na Genesis chapter 1, verse number 1, the first part of that phrase, of that verse, brethren, that says,
in the beginning God, it is a direct and a powerful statement na nagsasabi, ako ang simula. Before everything here on earth, ako muna. Lahat ng nakikita nyo ngayon, bago yan nagsulputan, ako muna. Because in the beginning, God. May kita natin dun sa verse na yon, walang pause, tuloy-tuloy po yan. In the beginning, God created the heaven and the earth. But on that first part of that verse that says, in the beginning, God, yan ay nagsasabi that He is unchanging in His being. Kaya nga po, in the book of Colossians, may mababasa po kayo na ang sabi ng Bible, all things were created by Him and for Him. Bakit po? Yan ang nagsasabi that He is unchanging in His being sapagkat all things were created by Him. At babalik yan sa kabilang panimula. At the end, lahat yan ay babalik sa Kanya. It is all created for His glory. Kaya nga magpasalamat tayo sa Panginoon that we have an unchanging God when it comes to His being sapagkat mga kapatid, kung hindi yan, kung ang Diyos ay nagbabago sa Kanyang pagka-Diyos, walang permanente sa ibabaw ng lupa na ito, di ba? How much more kapatid kung walang pagka-permanente ang Diyos? Ang gulo na ng buhay natin. But despite na walang kapermanentehan sa ibabaw ng lupa na ito, it's still His word will remain the same because His being will remain the same. Lastly, God is unchangeable in His character, He's unchangeable in His promises, He's unchangeable in His being. And last na makikita po natin na immutability ng Diyos, He is unchanging in His plan. He is unchanging in His plan. God's purposes and plans are steadfast and are not altered by necessity or external forces. Diba? Dito kasi sa ibabaw ng lupa na ito, mga kapatid, madali lang magbago eh. O, pag ito yung plano mo, susunod, kinabukasan, ito naman yung plano mo. Sa susunod na araw, iba na naman ang plano mo. Kumbaga, sa lahat ng ating ginagawa is always affected by what is happening around us. Pero mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay mananatili and He is unchanging pagdating sa Kanyang plano. Kaya nga kanina, nakita nyo po, binaybay po natin, mula kay Adam, napunta tayo kay Noah, hanggang ngayon, yung plano ng Diyos sa buhay po natin, kung bakit niya tayo nilikha, ay mananatili po yan. Psalms chapter number 33. Okay? Psalms chapter number 33. Psalms chapter number 33, verse number 11. Now, here's what the Bible says. The counsel of the Lord standeth forever. The thoughts of His heart to all generation. In the book of Proverbs, there's one verse that says, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Same thing, sabi po ng verse number 11, the counsel. The word counsel on these two books, from the book of Psalms down to the book of Proverbs, ay isa lamang po ang ibig sabihin. It's all about the plan of God. Kaya nga sabi po dito ng Bible, the counsel of the Lord standeth forever. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Kapatid, marami man dito, maapektuhan man ang mga plano natin sa buhay, may mga ways tayo na fina-fabricate natin sa ating puso, sa ating isipan na gusto natin gawin, ito yung gusto natin mangyari, but it's still at the end, ang gusto pa rin ng Diyos ang mangyayari. Now, alam niyo po kung ano po ang kagandahan dito po sa ating mga binasa po ngayon, dito po sa ating mga napag-aralan that God, the immutability of God, that God is unchanging in His character, promises, being, and plan. Alam niyo po kung anong kagandahan po dito? Meron po itong malaking epekto, lalo na po sa atin bilang isang Kristiyano. The reason why you and I are growing, it's because we have an unchangeable God. Because we have an immutable God. Kasi kung pabago-bago kapatid, kung pabago-bago ang Diyos natin, hindi sana tayo nakasuot ng maayos ngayon. Sabi ko nga po kanina, wala ka sana sa simbahan ngayon. Alam ko na kung nasan ka ngayon. Alam ko rin kung nasan ka kahapon. Amen.
Di ba? Alam natin lahat kung anong klaseng kalagayan meron tayo ngayon. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong isang Diyos na hindi pa bago-bago. That's why ngayon, makikita mo kung ikukumpara mo ang sarili mo, okay ka na ngayon. Maganda ang itsura mo. Kung ikukumpara mo ang sarili mo kaninang umaga, tulog ka kanina, tulog ka pa din ngayon. Diba? Kung ikukumpara mo ang sarili mo, mga kapatid, noon ay malayo na kaysa sa ngayon. Alam nyo mga kapatid, yan ang kagandahan eh. Minsan, wag lang for posting purposes. Di ba minsan nagpo-post kayo ng then versus then and now. Then tao ka pa. Now aso na. Di ba? Noon, ito ang itsura mo. Ngayon, ito na ang itsura mo. Alam mo mga kapatid, don't just post it. Subukan yung titigan. Yung sarili ninyo dun sa picture. Huwag nyo naman tawanan yung sarili nyo. Subukan mo tingnan. Alam mo kung anong makikita mo dun? Yung pagiging unchangeable ng Diyos sa kanyang character, sa kanyang promise, sa kanyang being, at sa kanyang plano sa buhay mo. Ang dami mo ng pinlano, di ba? Ang dami na po nating naisip na gawin. Pero still, saan pa rin ang balik? Simbahan pa din. Ilang beses mo nang sinabing hindi ka magsisimba? Ilang beses mo na sinabi nung unang tapak mo dito sa simbahan, sabi mo, may nagsumbong siguro sa pastor na yan, yung ginagawa ko sa loob ng bahay. Parang kilala ako ni Pastor Hill. Ilang beses mo na sinabi, hindi na ako babalik dyan. Kapatid, nandito ka pa rin hanggang ngayon. Bakit? It's because of the immutability of God. Yan po ang tatandaan po natin. Lagi po yung may epekto sa buhay po natin. Di ba? Kapag ang isang tao ay pabago-bago sa kanyang pagdilig, halimbawa, yung mga nagdidilig ng halaman, minsan pag bagong tanim, ang sarap diligan eh. Pero yung malaman mo na dapat pala araw-araw, chine-check mo yan, minsan tatamarin ka na. Kaya kapag pabago-bago ka, when it comes to, may kita mo yung growth ng halaman, hindi maayos. Minsan matangkad na, pero payat na payat pa rin yung puno. Makikita mo may bunga, pero yung bunga hindi lumalaki. Bakit po? Because there's something wrong sa pag-cultivate at sa pag-aalaga natin. Pero alam niyo po, isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng immutability ng Diyos, yung ang bawat isa po sa atin ay lumalago. Yung dito ka nagsimula, sabi ko nga yung then versus now mo, yung doon ka nagsimula sa ganong klaseng kalagayan mo, pero ito na yung kalagayan mo ngayon, kapatid, senyalis yan na buhay at hindi nagbabago ang Diyos sa buhay po natin. Kasi kung nagbabago ang Diyos sa buhay ng bawat individual, again, wala tayo dito ngayon sa loob ng simbahan. Sigurado ko mahirap kamayan yung katabi. Sigurado ko sa iyo, hindi mo ngingitian yung nasa likod mo. Hindi mo sasabihin na ganito, pag binati ka ng good morning, iba ang sagot mo. Pero dahil buhay ang Diyos at hindi nagbabago ang Diyos sa bawat isa, kahit yung hindi mo kayang pansinin ngayon, mapapansin mo. Amen. Mamaya, tingnan natin pag nagkamayan ko mag-iiwasan. Di ba? Di ba? Because of the reason that we have an unchangeable God. Aren't you glad that we are serving an unchangeable God? Amen. 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 Kaya ang pinakamagandang resulta po niyan, mga kapatid, matuto tayo na mag-commit sa isang Diyos na hindi nagbabago sa ating pong buhay. Amen? I hope you did learn something from our Sunday school this morning. Shall we all stand up, please? Let's close our eyes and let's bow our head. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos namin Sunday school. Thank you, God, for allowing us to hear this lesson, O God. At salamat po sa katuruan ng inyong pong salita. Salamat po na kami po ay naglilingkod sa iyo na hindi po kayo pabago-bago sa aming pong buhay. Forgive us, O God, for sometimes na kami po or madalas na kami ay pabago-bago. Pero salamat, Panginoon, that you are the same God that we are worshiping. Katulad po ng sabi niyo po kay Joshua, kung paano niyo inalagaan si Moses, gano'n niyo rin po siya gagabayan. And until now, we praise you and we honor you sapagkat gano'n niyo pa rin po kami pagkaingatan sa panahon po na ito. Thou art the unchangeable God that we worship. Kaya maraming salamat po. May this lesson sa Sunday school po na ito, ngayong umaga, ay manatili sa aming pong puso't isipan.
upang sa gayon ay kami po ay masumpungan po ninyo na matapat na naglilingkod po sa inyo. Salamat po. Bless the whole service. Bless the singing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Are you happy?